Yung ating programa ngayon, totoong pagbabago. Na yung pagbabago na palagi nating sinisigaw. Hindi lamang sa pamumuno ng ating gobyerno, hindi lamang yung ating Pangulo yung palitan, hindi iyon ang totoong pagbabago. Kaya nga nung mga nakaraang Sunday, palagi kong sinasabi, kahit baguhin po natin yung nakaupo, kahit sino pong iluklok natin dyan na bagong Pangulo, wala ding magbabago sa ating bansang Pilipinas. Maliban lang po kung yung ating saligang batas, yun po yung babaguhin. Okay? So yung totoong pagbabago sa ating bansa ngayon na yung batas ng Diyos magiging saligang batas ng bansang Pilipinas. Bakit po natin palaging sinasabi yung divine government? Dahil yung government po natin ngayon hindi pa divine. Bakit po natin palaging sinasabing divino gobyerno ng bansang Pilipinas? Dahil yung sistema ng ating gobyerno ngayon hindi pa banal. Okay? Maraming nagsasabi, kung titingnan mo dyan po sa social media, sabi nila na itong government po natin, gobyerno po ito ng kadiliman, pamumuno po ito ng nasa kadiliman, mga Illuminati, kahit ano na lang po yung maikumpara sa ating government. So, kung ibig sabihin yan, na hindi nila nakikita na yung programa ng Diyos, na ating sinisigaw palagi. Kasi sinasabi nila, ito nga yung gobyerno natin, gobyerno ito ni Satanas, gobyerno sa yawa, gobyerno sa kadiliman. Kaya dumating po yung divino gobyerno. Dahil yun po yung mag-redeem. Kaya nga kailangan natin yung banal na gobyerno ngayon dahil yung sistema ng ating gobyerno ngayon hindi pa banal. Okay? Hindi pa banal, kaya ibanal po natin. Gawin po nating banal ang bansang Pilipinas. Paano po maging banal yung bansang Pilipinas? Sa pamamagitan lang sa pagpapatupad ng banal na kautusan po ng Diyos. Okay? So yung batas ng Diyos, sinabi ni Jesus, your kingdom come, your will be done here on earth as it is in heaven. Yung batas ng langit, ipatupad na po dito sa lupa. Kaya yung magiging batas po ng lupa, lalong-lalo na po dito sa Pilipinas, batas ng Diyos. At yung mamumuno dyan sa batas na yan, sugo ng Diyos, anak ng Diyos. Tao rin, mga kapatid. Pero yung tao na yan, may takot sa Diyos, handang ipatupad yung kalooban ng Diyos dito sa bansang Pilipinas. Kaya yung sigaw ng ating mga kababayan ngayong araw na ito, sana yung sigaw nila, divino gobyerno, yung dapat isigaw nila, dyan po sa Kadalanan, dyan po sa Kalye, dyan po sa Malacanang, dyan po sa kung saan sila nag-rally ngayon. Dapat yung sigaw nila, divine government of the Philippines. Yan ang totoong pagbabago dito sa bansang Pilipinas. Hindi pa bagong leader. Divino gobyerno ang totoong pagbabago sa bansang Pilipinas from democratic to theocratic form of government. Yan ang totoong pagbabago dito sa bansang Pilipinas. Hindi yung pababain yung Pangulo at iluklok yung other Pangulo. Walang pagbabago dyan. Ang totoong pagbabago, yung batas ng Diyos, yung boses ng Diyos, yung salita ng Diyos, magiging batas na ng bansang Pilipinas. Yan ang totoong pagbabago. Yan ang hanapin ng ating Pangulo ngayon na totoong pagbabago dito sa bansang Pilipinas. Yan mga kapatid, ang programa ng Diyos dito sa Pilipinas. Kung titingnan natin, maraming propesya, maraming nagpinig, maraming sakuna na nagdarating dito sa Pilipinas. Maraming nagsasabing, coming na yung tsunami, coming na yung dabingwan, coming na yung mga ipo-ipo, mga lindol, coming na maraming nagpredict niyan. Pero kailangan nating i-predict din na yung pagbabago sa Pilipinas, batas ng Diyos ang mamumuno dito sa Pilipinas. Yan ang pinakadabingwan na yayanig sa buong mundo kapag yung hari na ng Diyos uupo na sa kanyang trono dito sa Pilipinas at ipatupad yung batas ng Diyos na yan. Yan dapat ang isigaw ng mga realista ngayon. Ang totoong pagbabago, divino gobyerno ang dapat nilang isigaw. Divine government of the Philippines, hindi divided government. Okay? Divine government, hindi divided government.
Divine government of the Philippines yung dapat isigaw. Hindi divided government. Hindi hatiin ang bansang Pilipinas. Hindi maghati-hati ang opposition at administration. Dapat isa lang ang magpapatupad sa batas ng Diyos. Yung hari na ipadala ng Diyos dito sa Pilipinas. Maraming nag-prediction ngayon. Maraming prediction nila ngayon na mangyayari sa bansang Pilipinas. Pero ito'y dapat nating hinintay. Kapag mabago na itong saligang batas natin from democratic to theocratic, hindi makarating yung sinasabi nilang mga kalamidad dyan dahil uupo na ang sugo ng Diyos at yung presensya ng Diyos na Ama maghahari na dito sa bansang Pilipinas. Kaya walang kalamidad makapasok na sa ating bansa kapag yung kalooban na ng Diyos magiging batas na ng bansang Pilipinas. Walang kahit anong sakuna, walang kahit anong trahedyang papasok sa Pilipinas dahil because we are protected in the mighty hands of the Heavenly Father, Jehovah. Kapag yung kalooban niya, yung magiging batas na ng bansang Pilipinas, yan ang totoong pagbabago. Hindi yung kanilang panawagan dyan. Dapat yung kanilang panawagan, divine government of the Philippines. Ang dapat isigaw ngayon ng mga realista. Dapat ibuhos na ng Diyos ang kanyang espiritu sa lahat ng mga laman ng Pilipino, sa lahat ng mga Pilipino ngayon upang isigaw yung totoong pagbabago. Hindi pababago-bagong leader. Bagong sistema ng gobyerno at yung sistema na yan, divine government of the Philippines. Yan mga kapatid, sana mamulat yung katotohanan ang mga Pilipino ngayon sa kapanahonan natin ngayon. Mamulat sana sila na yung espiritu ng katotohanan mula dito papasok sa kanilang mga isipan at damdamin upang maintindihan nila yung programa ng Diyos dito sa Pilipinas. Kung kaming man yung mga trahedya, mas kaming yung anak ng Diyos dito sa bansang Pilipinas. Kaya nung sinasabi palagi ni Jesus, ang pagdating ng anak ng tao, gaya ng mga panahon ni Noe. Ano po yung panahon ni Noe noon? Baha, lindol. Hindi lang yun ulan yung panahon ni Noe. Nagsiputukan yung mga bulkan noong kapanahonan niya. Kaya nga yung sinasabi nila dyan, yung pinakamalaking bulkan dito sa Pilipinas. At yung pinakamalaking bulkan yan sa buong mundo, yung tinatawag nilang Apo-Laki. Diyan po sa Northern Luzon. Mga kapatid, probably isa yan sa pumutok noon sa kapanahonan ni Noe upang maghati-hati itong lupa natin, nagkaroon ng kontinente. Pumutok yan nung kapanahonan ni Noe, that time. Lahat ng mga bulkan ngayon na nandyan po sa ring of fire, yan po yung mga active volcano noon, panahon nila ni Noe, panahon pa nila ni Adan. Natabunan lang yan ngayon ng tubig nang bumaha sa buong mundo. Mga active yan noon. Wala pa yan sila sa ilalim ng tubig. Hindi pa yan sila natabunan ng dagat sa kapanahonan ni Adan. Nila hanggang na kay panahon ni Noe, mga kapatid. Natabunan lang sila ng dagat ng tubig nung bumaha sa buong mundo sa panahon ni Adan. Kaya hanggang ngayon active po yan sila. So yan po yung mga pumutok noon. Kaya nung panahonan ni Noe, hindi lang po yun baha, hindi lang ulan, lindol. Nagsibiakan po yung mga lupa noon. Dahil yun po yung hatol ng Diyos. Sa panahon po ni Noe, na halos lahat po ng mga tao noon, maliban na lang sa pamilya ni Noe, puro masama na, mga kapatid. Kaya nga ngayon sa Pilipinas, nung nakaraang Pizza Jess, October 10, yumanig po dito sa Davao Region. Sakto po na ibinigay na mensahe. Jeremiah chapter 10 verse 10. Basahin niya natin. Yung Jeremias 10, kapitulo 10. Jeremiah chapter 10 verse 10. Ito po yung pagkasabi niya.
man si Jehovah mao ang matuod nga Dios. Si Jehovah ang matuod nga Dios. Siya mao ang Dios nga buhi ug ang hari nga walay katapusan. Sa iyang kasuko ang yuta mokurog ug ang mga nasod dili makapabilin sa iyang kasuko. Sa diyang ang Diyos masuko sa mga tao, ang yuta mokurog ug mao na nang linog karon mga kapatid. Bakit palaging may linog dito sa Pilipinas? Dahil maliban sa itong bansa natin ang pinili ng Diyos, nandito rin ang galit ng Diyos, mga kapatid. Para mawala yung galit ng Diyos na yan dito sa Pilipinas, ipatupad natin yung sinasabi ni Jesus, "Thy kingdom come, thy will be done here in the Philippines as it is in heaven." Para mawala yung galit ng Diyos. Para dili na mangurog ang yuta, mga kapatid. Para hindi na yayanig ang lupa. Dahil indikasyon yan sa galit ng Diyos. Dahil maraming kaya nga kung babasahin natin, ang iyang mga katawhan nagakalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. My people will perish because their lack of knowledge. Basahin nga natin, Hosea 4:6. Maraming napapahamak na mga anak ng Diyos dahil sa kakulangan ng kaalaman. Dito sa Pilipinas, ayaw natin na yung mga Pilipinong, maraming Pilipinong mapahamak dahil sa kakulangan sa kaalaman. So dapat ito na ngayon, dapat maintindihan na ng mga Pilipino na ang Pilipinas, kaharian ito ng Diyos. Kaya yung batas ng Diyos yung masunod dito sa Pilipinas. Kaya itong nangyayari ngayon na rally, itong nangyayari ngayon na korupsyon, itong nangyayari ngayon na investigation, ito na po yung paraan ng Diyos upang paparating na po yung divino gobyerno. Ito na po yung paraan ng paglilinis sa ating sistema ng gobyerno ngayon. Ito po yung transition period. At itong mga nasira ngayon sa lindol, sa bagyo, sa anumang trahedya sa Pilipinas, ito po yung indikasyon. Ito po yung sinasabi dyan, I will make all things new. Gagawin kong bago ang lahat ng mga bagay. So walang babaguhin ang Diyos kung walang mga masisira. Walang itatayo muli kung walang masisira. Kaya maliban sa sistema ng gobyerno ang mabago. Mababago din mga istruktura na mga bahay, mga agrikultura, mga building po dito sa Pilipinas. Mababago din yan lahat. Mababago din yan lahat ayon sa programa ng Diyos. Basahin natin. Hosea chapter 4 verse 6, mga kapatid. Ang akong mga katawhan ginalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Tungod kay imong gisalikway ang kahibalo. Igasalikway ko usab ikaw aron ikaw dili mahimong saserdote. Kanako sanglit imong hingkalimtan ang kasuguan sa imong Dios. Ako usab mahikalimot sa imong mga anak. Yung mga anak ng Diyos, yung mga Israelitas, nangalaglag, mga kapatid, napapahamak dahil yung kanilang leader hindi pinapatupad yung kautusan ng Diyos. Basahin nga natin sa Tagalog. Hosea chapter 4, verse 6, mga kapatid. Ito po yung ayaw natin na mangyayari sa Pilipinas. Okay? Ito po yung ayaw natin na mangyayari sa Pilipinas na maraming Pilipinong mapapahamak dahil sa kakulangan po sa kaalaman. Chapter 4, verse 6 ng Hosea. Sinabi po niya dito, ang aking bayan ay nasira
dahil sa kakulangan ng kaalaman, sapagkat ikaw ay nagtatakwil ng kaalaman, akin namang itatakwil ka upang ikaw ay huwag maging saserdote. Huwag maging saserdote, yung mga alagad po ng Diyos. Sabi niya dito, yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos, akin namang kalimutan ang iyong mga anak. Kaya ngayon mga kapatid, upang ang Diyos ay manahan sa ating bayan, sa ating bansa, ipatupad po natin yung batas ng Diyos. Ipatupad po natin yung kautusan po ng Diyos. Ipatupad po natin yung divine constitution ng Diyos. Nandito na po yung ating batas. Saligang batas po natin. Ang kulang na lang mga kapatid, yung batas ng Diyos. Ma-integrate sa batas ng ating bansa, mga kapatid. Ipasok yung batas ng Diyos sa ating saligang batas ngayon. Upang ang Diyos mananahan sa ating bansa. Hindi mananahan ang Diyos sa isang bansa kung hindi ipapatupad ng bansa na yan yung kalooban po ng Diyos. Kagaya doon sa Israel. Habang ang mga Israel hindi nila sundin yung kalooban ng Diyos, ang Diyos ay umaalis sa kanila. I-withdraw po ng Diyos yung protection niya sa kanyang bayang Israel kapag itong Israel hindi tutupad sa batas ng Diyos. Pero kapag yung bansang Israel ipatupad, susundin ng hari, susundin ng saserdote, yung batas ng Diyos, yung Diyos mananahan sa kanila. Magiging kasama nila ang Diyos. Walang trahedya na darating sa kanila dahil kasama nila ang Diyos. Yun ang gusto natin dito sa bansang Pilipinas. Maging kasama natin ang Diyos dito sa ating bansang Pilipinas upang itong lahat ng trahedya ngayon hindi na papasok sa ating bansa. Dahil ito po ngayon, yung silot, ito yung parusa ng Diyos sa bansa na ayaw sumunod sa kanyang kautusan. Kaya ito ngayong panawagan ng Dibino Gobyerno sa Pilipinas. Ito ngayon yung ating programa sa DGP, na yung kalooban ng Diyos magiging batas, magiging saligang batas na po ng bansang Pilipinas. Yan po yung totoong pagbabago. Hindi pabago-bagong leader. Hindi palitan yung Pangulo at iluklok yung bagong Pangulo. Hindi yan ang solusyon. Kapahamakan po yan, mga kapatid. Hindi yan ang programa ng Diyos. Ang programa ng Diyos, yung kanyang kalooban, magiging batas ng bansang Pilipinas upang walang Pilipinong mapapahamak dahil magiging kasama natin ang Diyos sa Pilipinas. Ngayon, daming lindol, Luzon, Visayas, Mindanao, mga trahedya, mga tao, kanya-kanyang sigaw, kanya-kanyang tawag sa pangalan ng Diyos, kanya-kanyang balik loob sa Diyos. Sapat na ba yun? Although mayroong sense po yun, mga kapatid, na yung tao makaremember na kailangan pala niyang Diyos sa panahon ng trahedya. Pero yung pinakamaganda na yung kalooban ng Diyos ang iiral dito sa bansang Pilipinas. Hindi na kalooban ng ating mga politiko ngayon. Hindi na kalooban ni congressman. Hindi na kalooban ni senador. At hindi na kalooban ng ating mga nakatataas sa bansa. Kalooban na po ng Diyos yung masunod. At itong lahat ng politiko, aalign po yan sa kalooban po ng Diyos. Hindi na po nila kalooban. People's power, God's power po yung masunod. Dahom sa Diyos ang masunod. God's power na. Yung people's power noon, panahon po yun ni Samuel at ni Saul. Gusto ng mga Hudiyo, gusto ng mga Israelitas magkaroon sila ng hari. Kaya nag-people's power sila against kay Samuel. Samuel, bigyan mo kami ng hari. Sabi ni Samuel, mayroon na kayong hari. Sa hindi gusto namin mayroon kaming hari. Sabi ni Samuel, mayroon na kayong hari, ang Diyos.
Sabi niya, bigyan mo kami ng hari na mamuno sa amin. Kaya nagkaisa yung mga tao noon, kaya binigyan sila ng hari. At yung hari na yon, si Haring Saul. Hindi yun ang hari sana na ibigay ng Diyos sa kanila, pero nagpumilit itong mga tao na to. Kaya binigyan sila ng hari at si Saul. Pinamunuan sila ni Saul. Ayon sa kalooban ni Saul, hindi na po ayon sa kalooban ng Diyos. Ngayon, mga tao ngayon, sigaw ng pagbabago, iluklok yung bagong leader sa kanilang sariling kagustuhan. Pero hindi yan ang kagustuhan. Mayroong naka-reserve. Mayroong naka-reserve na maghahari sa bansang Pilipinas. At yan po yung ating palaging sinisigaw. Na darating po yung hari. Hanapin po ng Pangulo ngayon yung hari. Dahil yung katuwang ng Pangulo ngayon, yung hari. Yung katuwang ngayon ng Pangulo sa govern dito sa bansang Pilipinas. Yung katuwang niya hari. Hindi pangalawang Pangulo. Yung katuwang ng Pangulo ngayon dito sa Pilipinas, yung hari na ipadala ng Diyos. Hindi yung pangalawang Pangulo. Hari. Kaya hanapin ng Pangulo ngayon yung hari. Yan po yung magiging katuwang niya sa bansang Pilipinas. Hanapin ng tigre ang leon. Dahil ang leon po yung hari. Hanapin ng tigre ang leon para dalawa na po sila. Yung tigre at leon lalapa sa mga buhaya. Hindi makalapa yung agila sa buhaya. Kahit ipalit mo yung agila, hindi makalapa yung agila sa buhaya. Yung former president po natin, matapang yon si Duterte. Agila. Pero hindi niya makayanan yung mga buhaya dahil siya po ay agila. Kahit ipalit mo yung agila din, hindi rin makayanan ang mga buhaya dahil agila pa rin. Kahit sabihin mo matapang itong isang agila, hindi rin mga kapatid, hindi niya rin kakayanin. Tigre at leon, kayang sagupain ang mga buhaya. Kaya ito ngayon, yung ating Pangulo, siya po yung tigre ng Pilipinas. Hanapin niya yung hari. Dahil yan po yung katuwang niya upang itong bansang Pilipinas palaguin. Palaguin itong Pilipinas ayon sa kalooban po ng Diyos. Maraming trabahoin ngayon sa Pilipinas. Maraming babaguhin ngayon sa Pilipinas. Kung titingnan mo Luzon, Visayas, nagkakasira na po yung mga daanan, yung mga building, yung mga malalaking mga establishmento, yung mga paaralan, nagkasira-sira na po. Maraming trabahoin ngayon ang bansang Pilipinas. Kasama ang Diyos sa pagtrabaho na yan, babangon itong Pilipinas. The Philippines will be great again because of divino gobyerno. Not because of someone, not because of politician, but because of divine government. Darating ang hari na magpapatupad sa divino gobyerno. Kaya yan po yung totoong pagbago. Na yan sana yung isigaw ng mga nagrarally ngayon. Yan sana yung kanilang isigaw. Divine government. Hindi resign. Divine government yung isigaw dapat ng mga Filipino ngayon na nagrally. Hindi resign upang makamtan po natin yung totoong pagbabago, yung hustisya, yung kapayapaan, yung kasaganaan, at yung kaunlaran ng ating bayan sa pamumuno po ng hari na ipadala ng Diyos dito sa bansang Pilipinas. Kaya yung dapat isigaw nila, divino gobyerno, hindi resign. Hindi resign. Divino gobyerno yung dapat isigaw. Para yung Pangulo, hanapin niya yung hari na magpatupad ng divino gobyerno. Yan sana mga kapatid, yung hinihintay natin. Kaya ito po yung ating dalangin na ibubuhos po ng Diyos yung kanyang espiritu. Sa lahat po ng Pilipino, bata, matanda, binata, dalaga, babae, lalaki, katabang or mga amo, papasokan ng espiritu ng Diyos upang sila ay magpropesiya, makakakita ng pangitain at managinip ng mga panaginip patungkol sa programa ng Diyos. Kaya darating yung araw, yung naisigaw ngayon ng mga tao,
Dibino gobyerno. Darating ang araw, isigaw na mga nag-rally dyan, mula dito sa Davao, papunta dyan sa Manila. Dibino gobyerno. Yan ang totoong pagbabago. Dibino gobyerno sa Pilipinas. Bakit palagi nating sinasabing dibino gobyerno? Dahil yung gobyerno natin hindi dibino, hindi banal. Kahit ilang pang pastor ang mag-pre-over sa Pangulo, kahit ilang pang pastor mag-pre-over sa Senado, sa Kongreso, sa Mayor, sa Governor, kahit ilang religious group ang mag-pre-over dyan, hindi makikita yung pagbabago dyan hanggat hindi ipatupad sa batas yung kalooban ng Diyos. Yan ang totoong pagbabago. Sana mamulat ang mga Pilipino sa programa ng Diyos. Huwag nating hintayin yung ibang taga-ibang bansa, yung mga nagsasabi, mga propeta dyan, nag-predict ng kahit anong mangyayari sa Pilipinas upang takutin tayong mga Pilipino. Madali lang makinig doon sa ibang bansa na nagsabi na ganito yung mangyayari, ganito yung... Takutin lang yung mga Pilipino. So dapat tayong Pilipino, maging focus po tayo na darating ang dibino gobyerno upang itong lahat na prediction nila hindi mangyayari sa ating bansa dahil yung kamay ng Diyos magiging protection po ng bansang Pilipinas. Hindi makapasok si tsunami, hindi makapasok si lindol, hindi makapasok yung anumang trahedya dyan dahil yung kamay ng Diyos nakapalibot na yan sa bansang Pilipinas. Yan ang ating protection. Mangyayari lamang yan kapag yung batas ng Diyos magiging saligang batas ng bansang Pilipinas. Dahil i-recognize na po yan ng bansang Pilipinas ang Diyos. Kaya nga sinasabi dyan, mapalad ang bansa na yung kanyang Diyos ay si Jehovah. So magiging mapalad yung bansang Pilipinas. Magiging protected itong bansang Pilipinas mula sa mga kalamidad kapag yung Diyos Ama ang ating Diyos dito sa bansang Pilipinas. Maghahari yung kanyang kalooban. Blessed is the nation na yung kanyang Diyos ay si Jehovah dahil protected tayo mga kapatid. Protected tayo sa kamay ng Diyos. Basta yung kalooban ng Diyos yung kanyang at yung ating ipatupad sa ating bansa. Maniwala kayo't sa hindi. Walang mangyayaring trahedya. Walang mangyayaring yung sinasabi nilang the big one na hindi po yan mangyayari kapag yung batas ng Diyos magiging saligang batas na po ng bansang Pilipinas. Dahil yan ang covenant, dahil yan ang kasunduan natin sa Diyos. Kapag maipatupad na yung kanyang kalooban. Lahat ng mga nakaabang na mga trahedya na papasok sa Pilipinas, mawawala po yan mga kapatid. Hindi po yan makapasok. Mawawala po yan kapag yung Diyos ang sentro ng Pilipinas. Pero kapag hindi sentro ang Diyos sa Pilipinas, kaliwat kanan, lindol dito, lindol doon, para kang giduyan-duyan. Pero mawawala yan mga kapatid kapag yung kalooban ng Diyos magiging saligang batas na ng bansang Pilipinas. Yan yung pinaka-programa ng Diyos sa Pilipinas. Hindi po ako galit. Hindi po ako galit. Nagpapaliwanag lang po ako. Dahil yan ang katotohanan na dapat isigaw ng mga Pilipino ngayon. Dapat isigaw ng mga nag-rally ngayon. Divine Government of the Philippines. Yan ang totoong pagbabago. Gusto nila yung pagbabago, gusto nila yung hustisya, gusto nilang panagutin yung mga corruption, isigaw yung divino gobyerno. Dahil yung gobyerno na yan ang hahatol sa lahat ng may kasalanan sa bayan. Yan dapat ang kanilang isigaw. Hindi resign. Hindi resign. Yung dapat isigaw, divine government. Divine government of the Philippines, hindi divided government. Divine government. Ang isigaw dapat hindi divided government. Kasi gusto ng iba divided, kaya nga nagkawatak-watak na yung bansa natin kasi divided government. Iba yung salita ng pangalawang Pangulo, iba yung salita ng Pangulo, iba din yung salita ng Senado, iba din yung salita ng Kongreso. So divided mga kapatid.
divided government. Hindi ganyan, mga kapatid. Dapat divine government. Isa lang yung magpapatupad sa programa ng Diyos. At yan po yung hahanapin ng ating Pangulo. Kaya, ayaw natin na maraming mga Filipino ngayon na mapahamak dahil sa kakulangan sa kaalaman. Dapat ito ngayon, itong mga religious leaders, dapat mamulat sila sa katotohanan. Hindi sapat yung simbahan. Hindi sapat na hanggang simbahan lang. Hindi sapat na manalangin lang kayo na mawala ito. Yung pinakasolusyon dyan na tayong mga religious leaders manawagan ng dibino gobyerno. Dahil programa yan ng Diyos. Hindi yan programa ni Real Witness. Programa na yan ng Diyos dito sa Pilipinas na magiging banal itong bansa natin. Papaano maging banal itong bansa natin? Ipatupad yung banal na gobyerno ng Diyos upang maging banal itong bansa natin. Yan, kasi ganun lang po kasimple, mga kapatid. Hindi komplikado, ganun lang po kasimple. Bakit natin sinisigaw yung divine government? Dahil yung government natin ngayon hindi divine. Walang takot sa Diyos. Yung mga namuno ngayon sa Kongreso, sa Senado, sa ating bansa, walang takot sa Diyos. Kaya kinakailangan natin yung mga leader na may takot sa Diyos. Upang magkaroon sila ng takot sa Diyos, ipatupad natin yung batas ng Diyos upang sila magkaroon ng takot sa Diyos. Ganun lang kasimple. Upang ang Diyos manahan sa ating bansang Pilipinas. Kaya nga sinasabi doon luwalhatiin ang Diyos sa Israel doon sa mga pulo ng dagat. Ang Diyos sa Israel, mga kapatid, si Jehovah ang Diyos sa Israel, luwalhatiin dito sa mga pulo ng dagat sa bansang Pilipinas. Dahil umalis siya doon. Bakit siya umalis doon? Dahil hindi nila sinunod yung kalooban ng Diyos doon sa Israel. Kaya ang Diyos nandito na ngayon sa bansang Pilipinas. So ang gusto ng Diyos sa Pilipinas, sundin ang kanyang kalooban upang ang Diyos na nandito ngayon sa Pilipinas, hindi na umalis, hindi nalilipat sa ibang bansa. Kaya niyang ilipat din sa ibang bansa yung programa dito sa Pilipinas. Kaya niyang ilipat doon sa ibang bansa yung nandito na sa Pilipinas. Kagaya sa ginawa niya sa Israel. Nandoon na sana sa Israel yung kaharian ng Diyos. Pero inilipat niya dito sa Pilipinas. Ngayon tayo mga Pilipino, kung hindi tayo manumbaling aning programaha sa Diyos, pwedeng ilipat ng Diyos, kukunin mula sa atin at ibibigay din sa ibang bansang na handang magpatupad sa kalooban ng Diyos sa kanilang bayan at sa kanilang bansa. Yun yung magiging consequence. Tingnan mo ngayon yung Israel. Iniwan na po sila ng Diyos. Maraming consequences na nangyayari sa kanila. Kaliwat ka ng digmaan. Ayaw natin yan na mangyayari sa Pilipinas. Ayaw natin yan mangyayari sa ating mga kababayan. Sa ating mga lungsod, sa ating mga probinsya. Ayaw natin yan mangyayari. Kaya dapat yung mga leader natin ngayon, yung mga religious leaders, at saka yung mga political leaders, yung mga constituent, dahan-dahang nagkalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. But now, ito ng panahon na inihayag na po natin yung kaalaman patungkol sa programa ng Diyos na dapat mamulat yung mga Filipino sa programa ng Diyos sa Pilipinas. Huwag nating hintayin yung taga-ibang bansa, yung taga-ibang propeta, yung mga propeta doon, yung mga pastor doon na magsasabi patungkol sa atin upang takotin lang itong mga Pilipino. Mayroon na, nandito na yung programa ng Diyos sa atin. Nandito na, matagal ng panahon, nandito na. Ang kulang na lang sa atin, yung pagpapatupad na yan sa ating saligang batas. Upang kilalanin na po tayo ng Diyos na kanyang bayan. Upang kilalanin na po tayo ng Diyos na kanyang chosen nation, bansang pinili na pinaglipatan ng kanyang kaharian.
Ngayon, hindi pa tayo kinikilala ng Diyos na tayo yung kanyang bansang pinili dahil hindi pa natin naipatupad yung kanyang batas, yung kanyang kalooban. Kumbaga, contender pa lang tayo. Okay? Contender pa lang tayo. Pwedeng ilipat ng Diyos sa ibang bansa kapag hindi maipatupad sa Pilipinas yung batas ng Diyos. Kagaya sa ginawa niya sa Israel. Kaya ito yung panawagan natin ngayon sa mga leader natin, lalo-lalo na po sa gobyerno, lalong-lalo na po sa ating Pangulo. Huwag nating hayaan na marami pang Pilipinong mapahamak. Hanapin mo yung hari. Yan ang katuwang mo sa pagpatakbo ng bansang Pilipinas. Hari yung katuwang mo, Pangulo, sa pagpatakbo ng bansang Pilipinas. Hindi pangalawang Pangulo. Hari yung katuwang mo sa pagpatakbo ng bansang Pilipinas upang yung programa ng Diyos, upang yung pangako ng Diyos sa kanyang mga anak na pinili sa Pilipinas, may isa katuparan na yung programa na yan. Kaya hanapin mo, ikaw na tigre, hanapin mo yung leon na katuwang mo sa pagpapatakbo sa bansang Pilipinas. Hindi agila yung katuwang mo. Leon ang iyong katuwang. Kaya nga, mayroon tayong lion tiger eh. Lion tiger katol. Yan po mga kapatid. Kaya kapag magkita na po yung lion at saka tigre, maraming mga taong magkatul-katul talaga. No? Magkatul-katul dahil hindi nila matanggap. Hindi nila matanggap-tanggap na malapit na po yung kahatulan sa kanila. Makamtan natin mga Filipino yung hostisya kapag yung gobyerno ng Diyos may patupad na sa Pilipinas. Pero kung ganitong sistema ng gobyerno natin ngayon, hindi pa natin makamtan yung sistema. Kahit ilang milyon pa yung mag-rally dyan, walang hostisyang darating. Maliban lang kapag yung batas na po ng Diyos, yan po yung magbibigay sa atin ng hostisya. Magandang hapon kay